Okay mga kamads, mga kaibigan, pag-usapan po natin ang napipintong pagtakbo ni VP Sara sa 2028. Ano na to hindi na to seriously considering talagang tatakbo na to sa 2028. Now, ang makakalaban niya doon as number 1 contender, in my opinion, is si Raffy Tulfo, di ba? Kasi malakas siya sa survey. Now, kung titignan nyo yung current trend kasi ng, kunyari yung trust rating niya from a high of 89, 49% na lang yan. Kasi nga, lumalabas yung mga anomalya sa kanyang opisina, sa OVP. Okay, so, pag-usapan muna natin ngayon yung, survey. Kasi yung survey yung nagdidikta ngayon kung nasaan si VP Sara when it comes to the race. Okay, so Luz Vimin. Okay, ito yung Luzon, Visayas, Mindanao. Okay, so sa Greater Manila or sa Luzon area, ang lamang na po dyan ay si Raffy Tulfo. Okay, Raffy Tulfo in most survey is ahead sa Luzon, and sa Visayas din si Raffy Tulfo na rin. Kaso sa Mindanao, overwhelming pa rin si VP Sara. So it's a battle of Luzon, Visayas, and Mindanao. Luzon and Visayas versus Mindanao in terms of voting population. It seems to me na sa mga taga Mindanao, hindi importante yung kung ano yung naririnig nila kung ano yung naririnig nila ngayon sa mga linalabas ng ating mga mambabatas. Halimbawa sa Committee on Good Government, hindi yata importante sa kanila na si VP Sara ay may 125 million pesos na well, according to the Good Governance Committee is kinilimbat niya yun, okay? Kasi maanomalya talaga yung pagkukuha nila sa confidential funds, okay? Pero in terms of sa Visayas, sa Luzon and Visayas, okay naman. Ang problema nga lang ngayon kasi walang ibang alternative except with the exception siguro of Leni Robredo na tatakbo for presidential bid. And ang malakas talaga ngayon is si VP Sara unless magkaroon ng isang unity coalition uli yan against doon sa mga 15 million ni Leni and doon sa malaking base ni Raffy Tulfo, siguro doon magkakaroon ng movement dito. Okay, so ito, Vice President disclosed Tuesday, she is now seriously running. Actually, this happened right after, obviously naman, in my opinion lang naman pero obvious naman kasi, ang daming DDS doon na parang umaali-aligid doon sa rally na peace rally kuno ng INC. So it's very obvious naman siguro na it's to impede yung impeachment ni VP Sara. Kasi nga malakas talaga yung hawak ng House ngayon against her na for impeachment complaint. Kaso ang problema mukhang may mga humaharang diyan. Ang isang humaharang diyan is eto nga ang INC. Now the INC showed that they are still massive. According to the official report, 1.2 million attendees ang nandun. So, ang tanong na lang doon, yung mga kapatid ba ay magba-block voting ba sila or are they going to use their constitutional right na your choice, your move. Ibig sabihin, kung gusto mong iboto ang kahit sino, iboto mo. Halimbawa, itong mga ganitong mga litanya ko, ganitong mga kritik ko kay VP Sara, it's just to show you the other side of the story. Kasi, kunyari, makinig kayo kay Banat Bay, kay Sas, kay Rosalinda, maririnig nyo naman yung side na positive pa kay VP Sara. Dito naman, we're just balancing it out. Now, the balancing part dito is that this person actually has so many skeletons in her closet that she needs to face. She needs to face for accountability kasi wala naman natatakot yung mga kongresista because of the show of the INC. Ang effect kasi nun, eto yung mawawala sa inyong boto pag hindi kayo umayos dyan. Sana lang talaga tapangan ng konti ng mga mambabatas natin to make her accountable. Kasi parang iilan na lang talaga yung mga tao na gustong siyang maging accountable. Pero isipin nyo na lang din, sa mga survey kasi, hindi na siya yung number 1, okay? Or in some parts of our country, hindi na siya yung number 1. May ibang mga INC members doon na talagang inaano nila si VP Sara. So let's just see kung ano yung susunod na mangyayari dito. In my opinion kasi talaga, dapat lang talaga na iba naman, 'di ba?
after kay Bongbong Marcos, kailangan ba talaga siya yung parang successor to the throne? Hindi ba pwedeng iba na lang? And this is not an endorsement to other politicians. I'm just tired of the kind of I'm just tired of this kind of politics. Na sigurado naman pag siya na yung nakaupo, babalikan niya naman yung mga nang ano sa kanya, yung mga nanggipit sa kanya. So it's a never-ending cycle, mga kabatis, mga kaibigan, of people na you put in power, you put them in power, you put them in in a place para magsilbi sa Pilipinas, pero ang nangyayari, napaka self-serving nila. Ito yung isang example nun. And she needs to face accountability dun sa mga doon sa mga ginawa niya nung OVP pa siya, and even sa DepEd din, 'di ba? Marami ding anomalya doon, yung mga narinig natin sa Good Governance Committee, 'di ba? So kailangan natin ng action. The time for action is now. Kaso nga lang talaga, malapit na kasi mag-eleksyon. Is there a chance na yung 4 na impeachment complaint goes through kay VP Sara? There is a slim margin of chance after the election na, kasi merong, if I'm not mistaken, merong pang number of days nun bago magsarado yung Congress na yon. So, given that time, since mabibisi ang lahat sa kampanya, kailangan siya naman ng tawag dito, ang gumalaw doon na kailangan gumalaw naman yung mga taong gusto magpa-impeach sa kanya at ituloy talaga. Kaso nga lang talaga, it's politics eh. Makikita mo how self-serving every other politician is eh. The right move here is to file the impeachment complaint. One and done. I-file nyo yung impeachment complaint. Kung papatulugin nyo yan hanggang sa susunod na mga bagong elect na senador, that's good and well. Kasi pwede yun. Pero kung gusto nyo naman tapusin agad, pwede rin. Pero the thing is, she needs to face accountability dun sa mga ginawa niya. Ang problema kasi walang nag-act, walang gumagalaw na kongresista ngayon na para i-file to, 'di ba? Ako, I am still hoping and hoping and praying na sana ay managot tong si VP Sara, 'di ba? And yung isa pa, yung mga yung mga sinabi niya kila Pangulong Marcos, kila House Speaker, kila First Lady, alam mo, if a normal person does that, yung normal person na yun is for sure going to get prosecuted real quick. 'Di ba? Naalala niyo yung teacher nung panahon ni Duterte na nag-joke ng date rate, 'di ba? Dinala agad siya sa NBI, iyak siya ng iyak doon, 'di ba? Kung hindi pa yun, tas amin na ng amin, walang abogado, salita siya ng salita doon, Pero eto, wala, titigas ng muka, 'di ba? Well, that's politics for you. Yun lang naman yung sa akin for today, maliban ng outro. Gege mga lods.